Kabanata 5521. Huminga ng malalim si Harvey para pakalmihan ang sarili. Alam mo talaga kung ano ang mangyayari kung maglagay ka ng isang daliri kay Mandy. Ay, hindi. Wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Maraming pagkakataon para sa atin na magtulungan din. Why would I go for Mandy? I share because I got word. Siguro wala kang pakialam sa mga balita, ngunit kung gagawin mo, at dapat mong malaman na may isang eroplano na lumilipad mula sa Walsing papunta sa labas ng lungsod na biglang nawala. Si Miss Zimmer ang nasa eroplanong iyon. Crack! Hinawakan ni Harvey ang hawakan ng kanyang upuan na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Sa Golden Sands Food Market, sa loob ng isang liblib na kwarto. Isang plato ng Margaret de Canard ang nakalatag sa harap ni Harvey. Ang amoy ng ulam ay katakam-takam. Gayunpaman, wala pa siyang balak kumain. Hawak lang niya ang kanyang mga kagamitan, habang nakatingin siya kay Shepard. Hinubad ni Shepard ang kanyang jacket. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas bago sumubo sa kanyang pagkain habang nakangiti. Hindi ka talaga bihasa sa cuisine ng Golden Sands, Sir York. Eto, maliban sa ulam na ito, wala talagang ibang masarap. Ang Margaret de Canard sa harap mo ay parang isang simpleng ulam, ngunit gumagamit lamang ito ng pinakamasasarap na itik. Ginagarantiya niya ng pagiging bago ng ulam, at hindi magkakaroon ng anumang lasa. Ito ay medyo pambihirang ulam. Hindi mo ito makukuha nang hindi ito inirereserba ng maaga. Hindi na kailangang magpigil. Nag-order din si Shepard ng ilan pang pagkain. Siya ay masayang kumakain ng mga kilalang merienda, at hindi naman siya mukhang elite. Gayunpaman, ang mga taong tulad niya ay kadalasang mas nakakatakot. Tiyak na may mga paraan para umakyat sa hagdan ng kapangyarihan ng isang taong napakababa. Base sa relasyon nina Evermore at Harvey, naisip na siyang matapang na umupo sa harap ni Harvey. Kumagat si Harvey sa pagkain, ngunit wala siyang ibang matitikman kundi ang pait. Gayunpaman, naunawaan niya na ang pagmamadali ay hindi magdadala ng anumang mabuti. Nagpasya siyang magsalita nang matapos si Shepard sa pagkain. Magsalita ka. Anong nangyayari dito? Bakit nawala ang eroplano? Nasaan na? Ginawa ba ito ni Evermore? Humigop si Shepard ng kanyang tsaa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang hinlalaki. Tulad ng inaasahan sa Young Master ng Lungmen, ang kinatawan ng martial arts ng bansa, at ang prinsipe ng Southlight. Hindi ko akalain nakakain ka pa rin sa ganitong sitwasyon. I'm impressed. Well, I'll be frank. Ang pagbugbog sa paligid ay walang galang sa iyo kung tutuusin. Inilabas ni Shepard ang kanyang telepono, at ipinakita ang screen kay Harvey. Ito ay isang larawan ng isang bundok, na may silweta ng isang eroplano sa malapit. Nandito na ang eroplano. Ito ay nasa malalim na bahagi ng Dream Mountain. Hindi ito kalayuan sa Golden Sands, at mahigit 100 milya lamang mula rito. Makakarating ka doon sakay ng kotse sa loob ng 2 oras. Salamat. Tumayo si Harvey, aalis na sana dala ang phone ni Shepard. Hindi ko sinabi na pupunta si Mandy Zimmer, Sir York, sabi ni Shepard, na nakangiti. Huminto si Harvey sa kanyang kinatatayuan. Anong ibig mong sabihin? Napangiti si Shepard. Nag-aalala lang ako na pupunta ka doon ng walang dahilan. Malamig na tinitigan ni Harvey si Shepard. Bago pa man siya makapagsalita ay muling nagsalita si Shepard. Ayon sa aking balita, lahat ng tao sa eroplano ay na-hostage. Nawala na silang lahat. Maliban sa ilang mga tauhan na walang halaga, na agad na inilabas, ang iba ay ipinadala sa kani-kanilang mga lugar. Ang pinakamahalagang elite ng mga research institute ay ipinadala sa punong tanggapan ng Evermore. Ang ilang mga mas mataas na up mula sa mga kumpanya ay inayos din para sa mga pantubos. Kung tungkol sa mga ignorante na hindi nakilala ang kanilang pagkakakilanlan, kailangan nilang magdusa. Kumunat ang noo ni Harvey. Wala kayong pinagkaiba sa mga ordinaryong bandido. Umiling si Shepard. Hindi, magkaiba kami. Siguro hindi ako malinaw noon.
Ang Evermore ay may istruktura, ngunit ang bawat tao ay may sariling paraan ng paggawa ng mga bagay. Halimbawa, mahilig akong makipagkwentuhan at makipagkaibigan. Mas mabuti pa ito kaysa makipag-away at pumatay ng iba, tama ba? Get to the point, sambit ni Harvey. Bahagyang tumawa si Shepard. Mukhang hindi ka rin masyadong matyaga. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang napakahusay na tagamasid. Masasabi ko sa iyo na si Miss Zimmer ay kasalukuyang wala sa panganib. Nakahinga ng maluwag si Harvey matapos marinig ang sinabi ni Shepard. Ngunit maaaring magbago iyon ngayong gabi, idinagdag ni Shepard. Ayon sa aking impormasyon, si Miss Zimmer ay sinamahan sa isang paglalakbay sa ilog. Malapit nang magkaroon ng malawakang auction doon. Sa kasamaang palad, dahil hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan, malapit na siyang ibenta bilang isang bihirang item malapit sa pagtatapos ng auction. Ang organizer ay walang iba kundi ang Evermore mismo. Humakbang pasulong si Harvey, at hinawakan ang kwelyo ni Shepard. Nagbabanta ka ba ngayon? Malamig na tanong niya. Malamig na tinitigan ni Harvey si Shepard. Kaya lahat ng sinusubukan mong sabihin sa akin. Si Alea ba ay hindi niya alam ang tungkol dito? Sasabihin mo ba sa kanya kung may ginawa akong masama sa iyo? Si Shepard ay tumawa. You misunderstand me, Sir York. Baka may sasabihin ako sa iyo para hindi ka tumingin sa ganyan. Ikanaway ni Shepard ang kanyang kamay para umalis ang kanyang mga nasasakupan. Dati, isa lang akong ordinaryong medical student. Ang aking thesis sa pagtatapos ay tungkol sa teorya ng pag-alis ng lahat ng senescent cell. Dahil dito, natagpuan ako ni Shepard ng huling henerasyon. Nung namatay siya, ang kanyang posisyon ay napunta sa akin. At, nakakita ako ng isang bagay na lubhang kapaki-pakinabang pagkatapos na nasa posisyon. Ang Evermore ay may pera at kapangyarihan, at ang lakas upang makakuha ng hindi maisip na mga bagay para sa karagdagang pananaliksik. I was Evermore's shining star. I had the right to attend all sorts of grand events the organization held. As past, I managed to develop my research. I stupidly show it to the Lord. Pagkatapos nito, mabilis na nabawasan ang katayuan ko sa Evermore. Nanatili ako sa ilalim ng 12 sangay mula noon. Hindi may iwasang magselos ang mga tao sa isang ordinaryong medikal na estudyante na nasa posisyon na ito. Kung tutuusin, marami akong awtoridad, at ako rin ang namamahala sa lugar ng Gangnam. Nagawa kong pag-isahin ang aking branch, na pinipigilan ang iba pang miyembro ng Evermore na magdulot ng anumang gulo. Ito ay nagpagalit din sa kanila. Hindi ako ganap na walang kapangyarihan sa Golden Sands noon, ngunit pinili kong iwasan ang salungatan sa 6 na hermit families. Sobrang hindi nasisiyahan si Evermore tungkol dito. Kaya, inayos nila na si Faceless ang pumalit sa aking posisyon. Mabuti na lang at nailabas mo siya. Ngayon, mahigpit nilang binabantayan si Blaine, umaasang makokontrol niya ang Golden Sands at ang buong Gangnam. Tumigil ka na sa paghabol. Nagkibit balikat si Shepard. Simply put, I only like doing research. Hindi ako mahilig makipag-away at pumatay ng tao. Natural, pinipigilan ng aking pag-iisa ang maraming iba pang miyembro ng Evermore na magpatuloy sa kanilang mga plano. May deal ang pamilya John kay Alea. Kung kaya nilang e-compile ang mapa, makukuha ni Blaine ang posisyon ko. Kumunot ang noo ni Harvey. And what of you? Humagalpak ng tawa si Shepard. Hindi ako sanay sa martial arts. Walang maghihiganti sa akin, kahit mamatay ako. Dahil alam mo na iyon, ano ang silbi ng pakikipag-usap sa akin? Tanong ni Harvey. There are no eternal friends, Sir York. However, the enemy of my enemy is most certainly my friend. Sa sandaling nahulog si Miss Zimmer sa mga kamay ni Alea, alam kong may pagkakataon tayong magtulungan. Sa madaling salita, hindi mo lang ako tinutulungan, kundi tinutulungan mo rin si Miss Zimmer, di ba? Malamig na tumawa si Harvey. Are you trying to sell a favor when your organization's the one caused trouble? Sigurado ka bang matatawag natin itong nagtutulungan? Matingkad na ngumiti si Shepard. Oo naman.
Alam ko kung paano ka nagtatrabaho. Kung sino man ang humipo kay Miss Zimmer, selyado na ang kanilang kapalaran. Siguradong magdurusa si Alea at ang kanyang mga tauhan sa sandaling kumilos ka. Mali ba ako? Ano ang iyong mga kondisyon? Tanong ni Harvey. Natural, alam niyang hindi libre ang pagkakataon. Diretso ka. Itinaas ni Shepard ang kanyang hinlalaki. Dahil ganyan kakainip, maging prangka din ako. Mayroon akong kahilingan. Gusto kong panatilihing ligtas ka sa seremonya ng inaugurasyon ni Damon. Nagdilim ang mga mata ni Harvey. Ano ang sinusubukan mong gawin? Napangiti si Shepard. Blaine wants dead because he wants my position, right? Siyempre, kailangang nasa TV at dyaryo ang mga balitang ganito. Mali ba ako? Naningkit ang mga mata ni Harvey. Pagkatapos, mapusok niyang tinapik ang balikat ni Shepard. Dapat sinabi mo na ng mas maaga. Hindi tayo magkakaroon ng ganoong hindi pagkakaunawaan kung ginawa mo yun. Halika, halika, magkapatid na tayo. Akin na rin ang mga problema mo. Mula ngayon, sisiguraduhin kong ligtas ka kahit saan ka magpunta. Hindi lang sa pamilya John. Kahit na pinagsama ang nangungunang 10 pamilya, wala silang magagawa laban sa iyo. Mas mabuting huwag kang mabigo kapag dumating ang panahon. Naningkit ang mga mata ni Shepard, at bumalik siya sa katinuan. Huwag kang mag-alala, Sir York. Ako mismo ay taga Evermore, pero mamamatay ako kapag hindi ko inalagaan ang sarili ko. Hindi ako makakatulog hanggat hindi naalis si Blaine sa larawan. Humagalpak ng tawa si Harvey. Hindi mo na kailangang tawagin ako niyan. Magiging kuya mo na ako simula ngayon. Just call by my name. 8:00 ng gabi. Isang matikas na cruise ship ang naglayag sa tabi ng ilog. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5525. Sinundan ni Harvey si Shepard sa cabin nang hindi lumilingon ng maayos sa lugar. Dito gaganapin ang auction. Ang lugar ay pinalamutian ng labis, na tumagal lamang ng 1/4 ng buong cabin, ngunit medyo maluwang pa rin ito. Maliban kay Shepard, sumama si Rachel para mapanatili din siyang ligtas. Hindi na kailangang sumama ni Shepard, ngunit nagpasya pa rin siya upang ipakita ang kanyang sinseridad. Kung tutuusin, alam niyang kailangan niyang gawin yun kung nagtatrabaho siya sa isang tulad ni Harvey. Baka mapatay siya kung marami siyang lihim na motibo. Dahil kailangan niyang magbenta ng pabor, bakit hindi magbenta ng mas malaki? Hawakan mo, sino kayo? Nang papasok na si Harvey at ang iba pa, may ilang mabangis na lalaki na humarang sa pasukan, na may hawak na baril. Nang makita nila si Shepard, napuno ng paghamak ang kanilang mga mata. Natural, alam nila kung sino siya. Si Shepard ay mula sa 12 branch ng Evermore, at sila ay mula sa organisasyon. Ngunit sa isang organisasyong nahuhumaling sa lakas ng pakikipaglaban at dalisay na lakas, ang isang bookworm na tulad ni Shepard ay natural na minamaliit. Iyon, at pinaplano ni Alea na pabagsakin ni Blaine si Shepard. Pati ang mga nasasakupan ni Alea ay tinarayan siya. Alam niyo naman kung sino ako, diba? Napangiti si Shepard. Gusto ko lang na ma-experience yung auction. Ano, pipigilan mo ba ako? Are you going to defy your superior? I can't go against Alea, but I'd have no problem with you people. Nagkatinginan ang mga mabangis na lalaki bago sila humagalpak ng tawa. Sa tingin mo hanggang kailan ka mananatili sa iyong posisyon, Mr. Shepard? Bakit ka nandito sa aming auction? Manghihingi ka ba ng awan ng kanyang kabanalan? Wala pa nga siya ngayon. Walang kwenta ang pagmamakaawa mo. Oo naman, ayos lang kung gusto mo talagang pumasok. Pero sa isang kondisyon, ang mabangis na lalaki sa harapan ay nakatayo sa isang malawak na posisyon, at itinuro ang pagitan ng kanyang mga binti. Gumapang ka palabas dito, pati lahat ng iba, walang magawa si Shepard. Tumingin si Harvey kay Shepard na may malabong ngiti. To be honest, hindi talaga ako naniniwala sa iyo noon. I believe you now. Wala talagang nagmamahal sa'yo dito ha. If I'm working with a desperate man like you, I'm honestly relieved.
Ipakita ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa isang sitwasyong tulad nito. Napangiti ang mabangis na lalaki matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi ko alam kung saan ka nagmula anak, pero mas mabuting huwag kang magpakitang gilas sa harap namin. Dahil kilala mo ang Evermore, dapat mong malaman na ang buong cruise ship na ito ay teritoryo namin. Tinuro ng mabangis na lalaki ang sarili. Akin na ang teritoryo, at akin na ang mga patakaran dito. Dati, hindi na sa iyo yan. Ipaalam mo sa kanila kung sino ang tunay na may-ari rito, Rachel, sabi ni Harvey. Yung totoong may-ari. Natigilan ang mga lalaki matapos marinig ang mga salitang iyon. Pag-aari ka ng Evermore. Wala kaming narinig na may bagong kukuha ng posisyon, bagaman. Hindi iyon. Ako ang sisira sa Evermore, sabi ni Harvey. Ang mga lalaki ay nagulat sa kanilang mga narinig. How dare you? Gusto mo na bang mamatay? Mabilis nilang tinanggal ang mga safety lock ng kanilang mga baril, at malapit ng sumulong. Swoosh! Si Rachel, na nanatiling tahimik, ay humakbang pasulong at ikinumpas ang palad pasulong. Arg! At ang mga lalaki ay agad na pinalipad at bumagsak sa lupa. Dilat ang kanilang mga mata, at hindi sila maaaring gumapang pabalik kahit na gusto nila. Ang mga simpleng galaw ni Rachel ay sapat na para pilayin sila. Tumango si Harvey, lalong lumakas si Rachel kamakailan. Curious na tumingin si Shepard kay Harvey. Alam niya kung sino si Harvey, kasama ang mga pagkakakilanlan na taglay ni Harvey, pero hindi niya akalain na ang kampan ni Harvey ay ganoon din kakilakilabot. Mukhang tama ang tawag niya para magkatrabaho si Harvey. Naiintindihan niya kung bakit patuloy na natatalo ang isang kilalang tao na tulad ni Blaine. Sa paghusga sa kanilang mga pamamaraan at pagpaparaya lamang, si Blaine ay mas mababa lamang kumpara kay Harvey. Kung umaasa si Blaine sa katotohanan na siya ang young master ng pamilya John. Natapakan na sana siya ngayon. Ngumiti si Harvey kay Shepard bago pumasok sa loob, na naka-cross arms. Matapos dumaan sa mahabang koridor, hindi nagtagal ay nakarating ang tatlo sa gitna ng cabin. Narinig agad ang hiyawan ng pananabik pagkarating nila doon. Isang alon ng init ang maaaring maramdamang lumabas. Marami ang natuwa sa nagaganap na auction. Sa paggawa ng ilang hakbang, nakita ni Harvey at ng mga kasamahan niya ang mga kilalang tao mula sa iba't ibang bansa sa buong lugar. Ang mga taong ito ay masayang nakikipagkwentuhan habang sila ay naninigarilyo at umiinom, na binibigyang pansin ang auction table sa oras na iyon. Sa mismong sandaling ito, isang magandang babae na nakadamit ang tumayo sa auction. Tumingin siya sa paligid niya, bago iwinagayway ang kanyang kamay para may magtulak sa trolley. Isang matikas na pulang tela, na may berda na gintong mga pattern, ang nakatikip sa mga nilalaman sa ilalim nito. Ito ay isang magandang tanawin. Itinaklap ng babaeng punong abala ang kanyang mga kamay, na mukhang nasa sabik. Nakatanggap lang kami ng balita, lahat. Akala namin isa lang itong normal na auction item. Isang ordinaryo, ngunit magandang babae. Ngunit nalaman namin na siya ay talagang isang kilalang figure. Siya ang pinuno ng ika-9 na sangay ng pamilya Jean, isa sa nangungunang 10 pamilya. Siya ay hinabol ng mga young masters tulad nina Hector Thompson at Joseph Bauer noon. Hindi lang malakas ang reputasyon niya, natural din siyang mayabang. Ang aming mga tao ay nakumpirma na kahit na pagkatapos ng 3 buong taon na kasal, siya ay isang birhen pa rin. Anong pambihirang pagkakataon? Kung gusto niyo ang babaeng ito, siguraduhin yung hindi niyo palalampasan ang pagkakataon. Pagsisisihan niyo ito habang buhay kung gagawin niyo iyon. Agad na nagliwanag ang mga mata ng karamihan sa kasakiman. Marami na silang nakitang magagandang babae sa buhay nila. Gayunpaman, ang isang babaeng may makapangyarihang reputasyon, na hinabol ng mga nangungunang young masters, ay sadyang napakahalaga para sumuko. Kung pananatilihin ang isang babae na ganoon para sa kanilang sarili o ibigay sa iba. Kahit napabalikan nila ang babae sa pamilya Jean, makakakuha sila ng maraming benepisyo. Lahat ay nag-iisip kung bibilhin ang babae o hindi. Naghanap sila ng paraan para kumita ng pinakamaraming kita. Ngumiti ang babaeng punong abala,
at ikan-away ang kanyang kamay. Isang magandang babae na naka-white wedding dress ang nagpakita sa harap ng lahat. Mukha siyang matamlay, at para siyang nadroga. Nakasimangot siya, parang may kung anong bumabagabag sa kanya sa buong oras. Hindi mapigilan ni Harvey na makaramdam ng kirot sa puso nang makita iyon. Nanlamig ang kanyang mga mata habang dahan-daang naglakad pasulong. Sigurado akong hindi masyadong malaki ang $15 milyong para sa isang babaeng tulad nito, tama ba? Sabi ng hostess. Ang bid ay tataas sa $15 milyong na mga pagtaas. Sa reputasyon ng Evercruise, ginagarantiya namin na ang balita ng mamimili ay hindi ilalabas saan man. Magsimula tayo. Isang pandak at chubby na nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-bathrobe ang nanginginig, bago itinapon ang kanyang tabako na may malamig na ngiti. 30 million. I'll be taking this woman. I do hope that you all give me, Tenma Hayabusa, your respect. Kung laban kayo sa akin, laban kayo sa pamilya Hayabusa. Naniniwala akong alam ninyong lahat ang mga kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay. Pinandilatan sila ni Tenma na may masamang tingin. Isang mabahong amoy ng mga nabubulok na bangkay ang lumabas sa kanya, na nagiging sanhi na likas na manginig ang lahat. Ang pinuno ng 5 royal families, ang Hayabusa family of the Way of Steel. Napabuntong hininga ang lahat pagkatapos marinig ang background ng lalaki. Sinabi ng mga alamat na ang Way of Steel ay pawang mga direktang disipulo ng royal family ng Island Nations. Kahit na ang emperador ay may apelyedong Hayabusa, kaya gaano kalakas ang katayuan ng pamilya. Hindi napigil ang kiligin ng mga may lihim na motibo. Ang Hayabusa ay nagkaroon ng maraming sakripisyong sundalo upang gawin ang lahat ng uri ng maruruming gawain na hindi gagawin ng maharlikang pamilya. Ang pagmamalaki ng Island Nations at ng Bushido Spirit ay wala sa pamilyang ito. Gagawin nila ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang makamit ang kanilang mga layunin. You damn bastard! Panay ang pananakot mo sa amin ngayon. Kahit na sinusubukan mong makuha ang gusto mo, at least magpakita ng kaunting kahihiyan. Tama, ang babae ay may malaking kahalagahan, kahit paano mo siya pinaplanong gamitin. Dapat ay pabayaan mo na lang siya. Hindi pa ako nakatikim ng tunay na mayamang babae. Ang mga tao ay sumabog sa paghamak matapos marinig ang mga salita ni Tenma. Alam ng lahat na si Tenma ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan dahil siya ay may tiwala. Walang sino man ang magtataya ng kanilang buhay upang labanan ang isang baliw na taong tulad niya. Ayaw nilang labanan si Tenma hanggang kamatayan. Hindi na kailangang pagdaanan ang lahat ng iyon, para lang sa kapakanan ng isang babae. Gayunpaman, marami ang naawa kay Mandy. Mahilig umano si Tenma sa pagsasamantala sa mga babaeng may matataas na katayuan. Ang mga babaeng kinaiinteresan niya ay hindi tatagal ng higit sa 3 araw. Si Mandy ay tila napakarupok, at hindi na siya makakaligtas pagkatapos mapasakamay ng isang pervert na tulad niya. Hey! Salamat sa inyong lahat sa pagiging magalang. Dahil lahat ay mabait, kailangan kong tanggapin ang napakagandang regalo. I'll post a video for everyone to see after I have my fun tonight. Hahaha, tumawa si Tenma habang naglalabas ng tseke. Isulat mo lang ang mga numero dito, at ipadala ang babae sa aking presidential suite. Hindi ako makapaghintay. Tumawa ulit si Tenma. Para sa kanya, sobrang sulit ang isang mayamang babae mula sa nangungunang 10 pamilya. I'm sorry, pero naubusan ka ng swerte. Isang kalmadong boses ang umalangaw. This is my woman. Dito siya nakidnap. If you're willing to give your respect, I'll pay the money instead. Ilalabas ko ang babae ko dito. Kalmadong humakbang si Harvey habang nakatingin sa auction table, hindi pinapansin ang mga tingin ng iba. Wala siyang problema sa pag-aalaga sa lahat ng nandito. Ngunit dahil nasa masamang kalagayan si Mandy, gusto niyang makasama ito sa lalong madaling panahon. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, haharapin niya ang mga ito mamaya. Naglabas ng tseke si Rachel at inihagi sa harap ni Tenma. Natigilan ang lahat. Nagulat silang lahat sa nasaksihan nila.
Walang sino mang umasa na may isang taong maninindigan laban sa kay Tenma. Sino siya sa tingin niya, para magpakita ng ganyan? Itinaas ng mga tao ang kanilang mga salamin, na naglalaro kay Harvey. Maliwanag na si Harvey ay isang lalaki lamang na may death wish. Ilang magagandang babae ang nag-cross ang kanilang mga binti, na nagliliwanag sa kanilang payat, at mahahabang tabako, habang tinititigan nila ang mangmang na lalaki sa harapan nila. Gustong malaman ng lahat kung paano hahantong si Harvey. Natigilan ang babaeng punong abala. Pagkatapos, tumawag siya ng security sa pamamagitan ng kanyang walkie-talkie. Hindi siya papayag na manggulo dito ang isang mangmang na tulad ni Harvey. Lumapit si Harvey kay Mandy, at nakita niya ang isang malungkot na pagsimangot sa kanyang mukha. Sa responsibilidad na pangalagaan ang ika-9 na branch ng pamilya Jean, malamang na marami na siyang pinagdaanan sa Walls Inc. Hinawakan ni Harvey ang palso ni Mandy. Nararamdaman niya ang mahinang aura sa loob niya na pinipigilan itong mamulat. Gusto niya itong gisingin kaagad, ngunit nagpa siya na gawin ito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng paglipat ng kaunting aura nito sa kanya. Hindi masasaktan ang katawan niya sa ganoong paraan. Binuhat siya ni Harvey, papababa na sa platform. Yan ang babae mo. Si Tenma ay nagyelo, at hindi niya akalain na may maglalakas loob na kunin kung ano ang sa kanya. Sinamaan niya ng tingin si Harvey saglit, saka bumuga ng usok sabay ngiti. Hindi ko akalain na may magliligtas pa sa dalagang nasa pagkabalisa. Hindi bale, gagawin mo lang ang mga bagay na mas kawili-wili. Mas masasabik din ako, wala akong pakialam kung sino ka sa babae, bata. Ibaba mo siya at baliin ang iyong magkabilang braso, pagkatapos ay magsimulang lumuhod sa lupa. Bitawan na kita pagkatapos nito. Siyempre, hindi mo kailangang gawin iyon. Pero kung hindi, babaluin ko ang bawat isa sa mga paa mo at itali ka sa paanan ng kama. Papabantayin kita kung paano ko paglaruan ang babae mo. Huwag mo akong pagdudahan. Ang mga gumawa lahat ay pinakain sa mga aso. Pinitik ni Tenma ang kanyang mga daliri. Dalawang payat na lalaking nakasuot ng suit sa tabi niya ang humakbang pasulong. Sila ay tila medyo kulot, ngunit ang kanilang mga ulo ay nakataas, at ang kanilang mga mata ay maliwanag. Maliwanag na pareho silang ekspertong martial artist. Sa paghusga sa kanilang kasuotan, malamang na sila ay mga sakripisyong sundalo para sa pamilya Hayabusa. Malinaw na natural silang mahirap pakitunguhan. Malamig ang tingin nila kay Harvey, para silang nakatingin sa isang patay. Nang inag si Mandy, marahil ay naramdaman niya ang nakakatakot na aura ng dalawang lalaki. Mukhang heartbroken si Harvey, tapos, kumunat ang noo niya sa mga lalaki. You scared my woman. I'll give you two a chance, apologize, then I'll let you off the hook. Pero kung ayaw mo, kung gayon kailangan mong bayaran ang presyo para dyan. Lumuhod, natigilan si Tenma. Nababaliw ka na ba? Bulalas niya, at malamig na tumawa. Gusto mong lumuhod ako? Nananaginip ka pa ba? Let tell you something. Masyado kang masalita. Huwag na nating istorbohin si Mandy. Rachel, tumango si Rachel, pagkatapos ay tumalon pasulong. Ikanaway niya ang kanyang mga braso, na nagpapakita ng dalawang nakatagong talam. Swoosh! Hindi man lang makapag-react ang mga lalaki, at sila ay agad na nag-blackout at nahulog sa lupa, paralisado. Hindi sila binawian ng buhay ni Rachel, ngunit pinutol ang kanilang mga windpipe upang hindi sila makagawa ng tunog. Ano? Nagulat ang lahat, maging si Tenma ay nanlamig sa hindi makapaniwala. Mukhang nag-isip si Shepard, ito talaga ang gusto niya. Kabanata 5530. Ang lugar ay naging patay na tahimik, na nagyelo agad ang hangin, parang nawala ng boses ang lahat sa oras. Sakto namang nakatingin sila kina Rachel at Harvey habang binuhat niya si Mandy. Pagkatapos, napagtanto nila, hindi lang basta ordinaryong tao si Harvey. Hindi nagbago ang ekspresyon niya sa buong panahon, kahit na sa ganoong sitwasyon. Mag-ingat, masama kung madumihan ang damit niya. Kalmadong kausap ni Harvey si Rachel bago ito casual na naglakad patungo sa entrance. Hindi rin siya mas mabilis o mabagal. How dare you? Mamamatay ka.
Galit na galit si Tenma. Hindi lang siya nirerespeto, kundi pati ang pride niya ay patuloy na tinatapakan. Kung hahayaan niya talaga na kunin ni Harvey si Mandy, hindi na siya makakaligtas sa underworld sa hinaharap. Go! Kunin mo siya, patayin siya, bawat isa sa inyo. Magbibigay ako ng 15 milyong dolyar sa taong papatay sa kanya. Isara mo ang pinto, kunin niyo ang mga aso. Sigaw ni Tenma sa kanyang mga baga. Sa isang lugar na tulad nito, ilalabas siya kung hindi siya malupit. Maraming mga sakripisyong sundalo ng pamilya Hayabusa ang tumayo, ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mahahabang espada, at malamig na nakatingin kay Harvey. Natural, naniniwala sila na si Rachel ay bodyguard lang ni Harvey. Siya ay kumilos ng napakataas at makapangyarihan dahil sa kanya. Mananalo sila kung putulin muna nila ang ulo ng ahas. Kaya, nagpasya silang kunin si Harvey. Isang babaeng may magandang make-up, na nakasuot ng maikling palda at mukhang geisha, ang tumayo na may malamig na ngiti. Lahat, isang tao lang mula sa bansa H ang sumusubok na hamunin ang makapangyarihang mga taga-isla. Halika, para sa pagmamalaki ng ating bansa, sabay tayong kikilos. Matapos marinig ang sinabi ng babae, 8 iba pang martial artist ang tumayo. Bumungis-ngis ang isang mukhang maputlang lalaki na nakasuit at may maliit na bigute. Lagi kaming nagsasama-sama ni Ronan laban sa iba. Hinding-hindi kami tatahimik kapag may lumalaban kay Mr. Tenma. Ang mga taga-isla na naruroon ay nagdala ng mga eksperto upang samahan sila. Mahigit 100 mandirigma ang nakitang nakatayo sa karamihan. Lahat sila ay may suot na mabangis na ekspresyon, at armado ng lahat ng uri ng armas. Nang makitang magkasama ang Islanders, ang ibang mga bisita ay nagsimulang tumawa ng malamig kay Harvey at sa iba pa. Sa kanilang mga mata, walang pinagkaiba ang kilos ni Harvey sa paghuhukay ng sariling libingan. Nais nilang makahanap ng kagalakan sa pagkakita kay Harvey at sa iba pa na tinutugis. Sa oras na iyon, gusto nilang mapunta sa magandang biyaya ni Tenma. Hahaha, gaya ng inaasahan ng aking mga tao, sabi ni Tenma, natutuwa akong pinuprotektahan ninyong lahat ang reputasyon ng bansa. Ang emperador mismo ay ipagmalaki.